In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingat kayo, ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng iyong iniisip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis chapter 6. Sa Ebanghelyo ngayon, pinaalalahanan tayo ni Jesus na mag-ingat sa libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Ang libadura ay ginagamit upang patubuin ang tinapay. Ngunit dito, ito ay sumasagisag sa masamang impluensya. Ang pagiging mapagkunwari, makasarili, at hindi nananampalataya. Nakita ni Jesus ang kakulangan ng tiwala ng kanyang mga alagad sa Diyos. Sa kabila ng mga himala na nagpapakain ng libu-libong tao. Sa unang pagbasa naman, inilahad kung paano nalugmok sa kasalanan ang mundo noong panahon ni Noe. Dahil dito, nagpasya ang Diyos na linisin ito sa pamamagitan ng malaking baha. Ngunit iniligtas si Noe at ang kanyang pamilya. Dahil sa kanilang katapatan, ipinapakita nito na bagamat may parusa ang kasalanan, ang awa at habag ng Diyos ay laging naruroon sa mga sumusunod sa Kanya. Mga halimbawa sa panahon ngayon. Una, pagkakainggit at kakulangan ng tiwala. Katulad ng mga alagad, madalas tayong natatakot at nag-aalala sa kakulangan ng material na bagay sa ating buhay. Halimbawa, may mga pamilya na nag-aaway dahil sa mana o kayamanan. Sa halip na magtulungan at magtiwala sa Diyos, ay siya ang tunay na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Pangalawa, paglaganap ng kasinungalingan at panlilinlang. Sa ating mundo ngayon,
Laganap ang fake news, panlilinlang sa politika, at pagkalat ng maling impormasyon. Ito ay maihalintulad sa libadura ng mga pariseo na nagpapakita ng pagpapanggap at pagsabi ng hindi totoo upang linlangin ang iba. Pangatlo, kawalan ng paggalang sa kalikasan. Tulad na nangyayari noong panahon ni Noe, kung saan nagalit ang Diyos sa kasamaan ng tao. Ngayon ay nakikita natin ang epekto ng ating kapabayaan sa kalikasan. Matinding bagyo, lindol at pagbaha na dulot ng climate change. Paano natin mabibigyang lunas ang ating mga pagkakamali? Palakasin ang pananampalataya at pagkakaisa sa pamilya. Huwag tayong mag-alala sa kakulangan ng material na bagay. Bagkus, magtiwala sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng tunay na kasaganaan. Maging tapat at mapanuri. Huwag agad maniwala sa mga balitang hindi kumpirmado. Sikapin nating ipahayag ang katotohanan at iwasan ang panlilinlang. Alagaan ang kalikasan. Gawin natin ang ating bahagi sa pangangalaga ng ating kapaligiran upang maiwasan ang mas matinding sakuna sa hinaharap. Manalangin tayo para sa kagalingan ng lahat. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang Diyos ng awa at pagpapagaling. Lumalapit kami sa iyo upang hingiin ang iyong biyaya para sa aming mga kapatid na may sakit. Hipuin mo po sila ng iyong makapanghimalang kamay at bigyan ng kagalingan ang kanilang katawan, isip at kaluluwa. Palakasin mo rin po ang aming pananampalataya upang sa kabila ng mga pagsubok, hindi kami matatakot o mawalan ng pag-asa. Naway matuto kaming magtiwala sa iyo ng buo at tunay. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, San Marcos chapter 8, sa Genesis chapter 6, Katekismo ng Simbahang Katoliko, Catechism of the Catholic Church 1500 to 1505. Tungkol sa pagpapagaling ni Kristo at kahalagahan ng panalangin para sa may sakit. Laudato Si ni Pope Francis ukol sa pangangalaga sa kalikasan. Dokumento ng synodality o pagtutulungan ng simbahan sa pagbibigay lunas sa mga suliranin ng lipunan. Sa lahat ng ito, naway matuto tayong lumago sa ating pananampalataya. Magbago ng maling gawain at patuloy na ipahayag ang mabuting balita sa ating kapwa. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!